Hello mga kabatang helmet. So ito, kahapon pa dapat to pero ngayon lang tayo e-epal. Balita ko, videographer, lumipad na nga daw. So kung napanood nyo yung in-upload kong vlog kanina, ito nga yung lumipad na. So lumipad nga daw sa Tatay Diggs nila pa Hong Kong. Ang sabi naman kasi doon, videographer, is pasasalamat kay PRRD with OFW. Ang tanong kasi dyan, ba't kailangan magpasalamat kay Tatay Diggs nila? Eh di ba trabaho ng presidente na magtrabaho? Diba? Mali ba ako? Comment down below nyo nga dyan mga kabatang helmet kung mali ba yung stand ko. Oo, magpapasalamat ka in a form na Apo. So, di ba, magpapasalamat ka in a form na dapat natatanggap mo yung serbisyo na dapat ibinibigay nila. So, if na-receive nyo yon, yung in a form of service, di ba, videographer, yung mga taxes natin, salamat, di ba? Pero ito lang. Dapat mo lang naman ginawa yun. Oo, dapat mo talagang ginagawa yung trabaho mo kasi pinapasweldo ka from our taxes. Apo. Pangalawa, videographer. Alam ko maraming magsasabi dyan na bakit nagkaroon ng pasasalamat rally si VP Leni before. Ang nakalagay doon, pasasalamat. Pasasalamat yun sa lahat ng mga volunteers, di ba, videographer? Sa lahat ng mga nakasama ni VP Leni sa laban ng 2022. Yun yung pasasalamat doon sa Ateneo. Pero ito, magkaiba kasi. Nakalagay doon, pasasalamat sa PRRD, di ba? At ito nga pala, ano nga pala daw yun, videographer? Parang kick-off rally sa Hong Kong ng PDP laban. So anyway, highway. Ang tanong mga kandidato? Ito din yata, videographer. Wala ba? Hindi, parang may nagsalita din. Pero yun kasi, wala akong masyadong oras dyan mga batang helmet. Pero dahil nga naging maugong siya, at ang dami na nga talaga nag-react, ang dami na naglabas. Ang tanong lang kasi dyan, ayaw nga pala, videographer, nandun din pala si Madam Sara Duterte. Nagsalita siya, nagpasalamat din siya sa mga OFW. Mula 2016 hanggang 2025, andyan daw sila. andyan pa rin sila. Sila sa Oo. makabalik sa Andun pa nga, hindi. Parang andun pa rin sila nakasuporta sa mga Duterte. yung ba Pero, yung nasa oo, pero para kasi, ang una kong ano doon, mga kabatang helmet, naisip, oo, nandun pa rin naman talaga yung mga kababayan natin OFW. At OFW pa rin sila until now. Kasi hindi sila makabalik dito sa Pilipinas dahil sobrang hirap nga dito. Kaya doon na lang sila nagtitiis. So OFW pa rin sila ngayon. Kaya na bang utang na loob natin kay Duterte, trabaho yung pagiging presidente, dapat lang yung gampanan yun. Dahil ang in-applyan niya, trabaho, hindi pa sarap po yung pagiging presidente or pagiging politiko. Pangalawa, dapat sila pa nga ang may utang na loob sa taong bayan dahil yung pinapasweldo sa kanila ay tax natin. Oh, bakit sa tingin nyo, ang mga tricycle driver, wala bang tax yan? May tax yan. Oh, yung mga namumulot ng basura, yung mga magbubuti, wala bang tax yan? May tax yan. Kahit yung manginginom, yung tambay, may tax yan. Kaya huwag yung sasabihin sa akin na may utang na loob ako sa mga politiko dahil sila may utang na loob sa atin. Dahil nila, galing yon sa buwis natin. Di ba, Bicho ka pa? Pakahirap kang maging tricycle driver na araw-araw ka namamasada, ang init-init ng panahon. Bumibili ka ng ano-ano na para pagkasyahin mo lang yung kinita mo. Eto pa, Bicho ka pa. Yung mga OFW, bakit? Yung remittance nyo, may tax yun eh. Ultimo Oh. yung stop, documentary stop. Yeah. Tax yun. Lahat yon is may tax. Lahat ng galaw may tax. Kaya huwag na huwag sasabihin sa akin ng mga politiko na yan na utang na loob natin sa kanila. Yung pagpapaganda ng lugar, yung hindi. Kasi yun ang gusto nilang palabasin. Bakit yun ang gusto nilang palabasin? Dahil kailangan nila ang boto. Yun na yun. Tapos pagkatapos na nakuha na yung boto, walay na. Comment down below kung ano masasabi nyo. Naku, basta anak ko nakatalaga videographer. Nakakaloka talaga yung mga salitang pasasalamat. Eto pa, may nabalitaan pa ako. May nagpapabingo. Ay, naku. Alam nyo ba mga kabatang helmet? Yung may pa-dance contest, may pa-bingo. Saan pa galing yan? Yung premyo yan, galing din naman yan sa tax natin eh. Ano kala nyo, galing yan sa bulsa ng politiko? Hindi. Galing yan sa tax natin. At kung galing man yan sa bulsa ng politiko,
contest. Pero pa rin natin yun na dapat binibigay na lang nila fairly sa lahat, di ba? Kung isipin natin mga kabatang helmet, lahat ng binibigay ng mga politiko na yan, bigay naman talaga sa tax natin, kaya dapat na tatamasa natin yan in return in a form of services. Pag sinabing services, di ba, yung libreng consultation, yung libreng mga gamot, di ba, ganun. Dapat halos weekly or monthly ang mga libre na yan, hindi yung kung kailan lang may bagyo, may, ay nako na, naiirita na talaga ako. Kung sa mga vlog na ito, huwag na mag-subscribe at click ang notification